Magandang gabi sa lahat ng nanonood. Ito ang Balitang Alupon. Sa unang pagkakataon, amin pong ihahatid sa inyo ang interview with a presidential candidate for the Philippine Association of Montreal and Suburb, PAMAS. Ako si Awas Doon, tumatakbong presidente ng FAMAS at ako ang presidente for Mabuhay Team. Ako po si Florilio, kandidato para presidente ng Samahang Makabayan. Ako po si Mel Domingo na tiga Nueva Ecija. Sinikap po namin na makuha ang panig ng kampo ni Chris Bautista para sa interview na ito ng 3 beses at ito lang ang kanyang masasabi. Oh? Chris, si Jonathan. Pwede ka ba ngayon? Wala, may trabaho ako nagtuturo ako At saka busy talaga ako, hindi ako wala akong time. We have a very strong team and I am very proud of all the directors that are running with me in this team. So I really hope our people will vote wisely and consider our serious mission for our community and especially for our community center. So please consider Mabuhay Team, review our mission, our platform, and I am sure that we are ready to do what we have promised you for the next 2 years. And especially the 2 young youth candidates that we have on our lineup, Debbie and Erwin, because one of our main mission is to really pave the way for the new generation we used to call future. Ito na sila ngayon, handa na sila. They're really ready, they're very smart people, and I think it's about time that we give them the opportunity to lead our community and FAMAS, most specifically dahil itong pinakamalaking asosasyon. Ako po ay nagpapakilala sa inyo upang lahat ko sa inyo ang aming mga programa na aming ginagampanan sa ngayon. Ang aming pong mga proyekto ngayon sa ngayon ay ang pagpapatuloy na pagpapagawa ng community center sa tulong ng aming bayanihang mga kasama at ng mga volunteers. Ako po ay dating alagad ng batas sa Pilipinas bilang isang alagad ng batas sa branch of service na PC. Ako ay dumating dito noong 1994, November 8. At noong 1994 ako dumating at noong 1998, ako ay lumahok sa politikang PAMAS. At ako naman po ay nagkaswerte. Naging top-notcher po akong direktor noong 1998. At sa aking pong pagiging direktor, napansin ko po ng ating community building na ito ay wala pong pagkakakilalanan na ito ay pag-aari ng mga Pilipino. Kaya ako po ay nag-sponsor sa executive board na lagyan ng bandilang Pilipino ang ating community building at yan po ay natupad. Sa ngayon po ang mga nagawa namin sa center ay hindi kaila sa inyo, makikita po ninyo sa loob at labas. Ito po ay aming nagampanan sa pamamagitan ng bayanihan sa tulong po ng aming mga volunteers. Ngayon po ang proyekto namin sa labas ay mayayari na at bago po mag-eleksyon ay makikita nyo kung ano ang aming mga nagampanang mga proyekto sa ngayon. Ako po ang nag-iisang direktor ni JJ Villanueva na nanalo at nasama sa executive board sa administrasyon po ni Benny Parial. Sa akin pong pananungkulan bilang direktor ng sports, nakapagpasok po ako ng ilang team ng PAMAS sa PBAM. At pagkatapos po, ipinasok ko sa executive board ng bandilang ito
ay malagyan ng bakod. Subalit, dahil nga po siguro ako ay isang oposisyon, ay hindi po nakapasa. Kaya ang ginawa ko po, pinangako ko, dapat lang tuparin ko. Kaya ang bakod po ngayon na nakikita nyo dito sa harapan ng PAMAS ay ako po ang nagpagawa sa sarili ko pong pera. At ang contractor po dyan, para maniwala kayo, ay si Ginoong Gary Pantaleon na isang seaman. Pangatlo po na ako ay naging direktor. Ako po sa ticket ni Albert Floresca. At ang aking pong posisyon bilang direktor ay naalal po ako sa executive board na vice presidente. At ang vice presidente po ay siya ang administrator ng building. At sa akin pong pagiging administrador, ang renta po ng building na ito na aking naipon at naisubmit ko sa kaban ng PAMAS, humigit kumulang ay 8,000 dolyar. Kasi po ang ginagawa ko noon, kung sino man ang uupa, hindi po ako tumatanggap ng cash. Panay pong cheque, pay to PAMAS. Kaya po naipon ko ang halagang yan. 2005-2006, ang may hawak po ng Friends Course natin sa PAMAS noon ay si Binibining Nida Quirapas. Sa isang dahilan po na hindi ko alam kung ano ang hindi pagkakaunawaan ng presidente at ni Nida na isang direktor, ay inalis po sa kanya at ibinigay sa akin ang coordinator ng Friends Course, Crep to PAMAS. Sa akin pong paghawak ng Friends Course, nagkaroon po tayo ng 114 na estudyante at bawat estudyante po ay mayroon tayong $20. Kaya ang naipon ko pong pera noon ay $2,280. Nung hawak ko po ang perang yan, kinausap ko ang ating presidente noon na si Ginoong Albert Floresca. Ang sabi ko sa kanya, kung pwede, ay palitan na ang lumang carpet ng second floor ng ating community building. Dahil ang carpet po ay nangangasim na. Pumayag naman po siya. Pagkatapos po, nung may pera ang PAMAS, nag-usap kami ni Albert Floresca na ang lumang hagdan noong araw na isang kahoy lang. Ang sabi ko sa kanya, siguro mas maganda, mas menos kung maging konkreto na katulad ng nakikita nyo. At lagyan ng terrace, sliding door, at canopy. At si Ginoong Albert Floresca po ay pumayag. Kaya yan po ay naipagawa. Kaya ako po ay humaharap uli sa inyo ngayon bilang kandidatong presidente dahil meron pa po akong dapat na baguhin sa PAMAS. Ako'y nakapagsilbi na ng presidente noong 1987 and 88. Noong mga panahon na yon, ang ginagawa lang namin ay mag-raise ng funds para makaroon tayo ng magkabili. Ngayon nakabili na tayo ng center. Ibang-iba na ngayon ang takbo ng PAMAS. Hindi lang mag-raise ng funds, kundi patakbuhin ang ating center na isang simbolo. Yan ang simbolo ng ating existence dito sa Montreal. Pag sinabi mong community center, miyembro ka ng PAMAS o hindi, talagang iyan ang nagre-represent sa ating community. So talagang I really want to be able to pave the way for these directors na maging involved as directors dito sa PAMAS. Kaya gusto kong mag-run ng presidente. Dahil meron kami maganda mission. We have one mind and one heart and we've discussed everything that we want to do. And I'm sure that they have told me that I will be the one who could lead them, and I offered them, I said yes to the team, and we will work together.